payo ko sa mga may high blood, kung maaari, zero rice na rin po kayo. Legit po. Legit na legit. Nakakababa po ng BP ng walang rice. Yun na lang po ang gawin nyo. Normal pa rin kumain ng karne, ng baboy, pero kailangan talaga konti lang, balance lang, hindi yung lamon talaga, konti lang talaga. Kasi kumakain pa rin ako ng baboy, yung manok, lahat ng ulam binakain ko pa rin po. Kanin lang po ang inalis ko, kanin lang. Pero pag kumain po ako, konti lang, konting baboy, ganun, konting manok, basta konti lang lahat. Pag na po tayo kumain ng maramihan. Isa rin kinaganda nun, napansin ko, yung pagliit ng tiyan ko, simula hindi ako nag-rice. Talagang unti-unti siya nawala. Parang pakiramdam ko may abs na kasi naghulma na sa katawan ko. Parang may abs na. Kung mag-exercise nga, mag-sit up ako magkaka-abs na yung buo na talaga siya eh. Kasi may bumubukol-bukol na siya eh. Mayroon na siyang forma. Kaya napakaganda po nung nangyari sa pag-iwas ko sa rice. Tapos isa rin sa napansin ko, parang nakakabata nung umiwas ako sa rice. Pakiramdam ko mas lalo ako naging bata. Nagmumukhang bata lalo. Kaya ang dami po maganda ang side effect ng pag-iwas ko sa rice. Ang daming magandang naidulot. Kaya kayo guys, try nyo din. Kasi nga napakahirap magkasakit. Lalo na po sa mga katulad naming nasa abroad. Yung mag-isa lang, walang kasamang pamilya, solo lang. Kaya kailangan ingatan ng mga sarili, dahil pag nagkasakit at nagdagdag gastos, apektado yung padala sa Pilipinas pag nawala ng trabaho. Kaya kailangan alagaan ang sarili. Ito guys, yung malayo-layo pa rin ako sa 7-Eleven. Ang layo po ng nilakad ko, pero okay lang kasi po gabi na, mahangin, hindi ako nakaramdam ng pagod. Exercise na rin po kasi nga wala na rin man akong exercise dahil busy sa trabaho. Pagdating ng bahay, kain. Pagdating ng bahay, ligo. Pag may luto, nakakain na lang, tapos konti pa nga tulog. Pero kung wala pang luto, pagdating ng bahay, magluluto muna, tapos ligo, kain, tulog. Ganun po ang routine. Pero madalas ginagawa ko is pag Sabado or Linggo, magluluto na ako ng maramihan para 1 week or 5 days, ganun. Para lahat yun, pag naluto na siya, nilalagay ko siya sa mga baunan. Para everyday, iinitin ko na lang siya. Pag init, lagay sa baunan. Ganun po siya. Mas bawas siya. Bawas sa oras. Tipid sa oras kasi mahalaga yung oras. At pag may mahaba kang oras, mahaba ang pahinga mo.
Kung wala ka ng oras, pagod ka pa sa trabaho, talagang stress. Kaya kailangan i-maximize mo yung oras mo. Gumawa ka ng paraan para umaba ang yung oras. Yan po ang dapat gawin para magkaroon ng mahabang oras sa sarili, mahabang oras na pahinga, dahil napakalaga na pa ng pahinga para makalaban ka ulit sa panibagong bukas, panibagong araw. Dahil ang trabaho is hindi rin naman basta-basta, mabigat, may buhat, mga makina yan, iba-ibang klase trabaho sa conveyor na kahit pagkabulan ka, depende kung anong trabaho mapepeso sa'yo. Swerte ka pag yung magaan ng trabaho, diba? Hindi lahat pare-pareho trabaho, kaya kailangan lagi kang handa kung ano trabaho maibigay sa'yo, kung ano yung bakante, gawin mo yung trabaho mo, gawin mo yung best mo. Kasi dito sa Japan, maging masipag ka lang, hindi ka pala absent, pasok ka lang, pag may overtime ka, mamahalin ka ng mga boss mo, mga leader, mga trabaho mo. Kasi kailangan dito yung masipag, sipag talaga, hindi yung pala absent. Makaramdam ng konting sipon o kubo lang absent na. Hindi ganun guys. Kailangan dito matyaga ka at masipag. Kahit di ka marunong magsalita ng Hapon, okay lang. Basta masipag ka. Dahil dito hindi mo kailangan magsalita. Ang kailangan mo yung katawan mo, yung bilis ng kilos mo, yung sipag mo sa araw-araw na pagpasok, at yung pag-o-overtime mo. Yun ang importante sa mga Hapon. Trabaho is trabaho. Yan guys, nadaan ito yung pinaka style ng sementeryo nila. Nakikiraan tayo. Ayan, may nadaanan tayong sementeryo. Nakikiraan lang muna tayo. Ayan po kanilang sementeryo. Style ng sementeryo nila. Diba? Ang ganda ano. Ang ganda ng kanila sementeryo. Yayamanin. Ayan guys, nakikita nyo na po yung 7-Eleven. Ayan na po yung gasoline station, yung Enios. Ayan, magkatabi po sila, 7-Eleven. Ayan, malapit na tayo. Ibili ko tayo ng pambaon na mani. Mahilig po ako sa mani, pampatalino. At alam nyo na, para sa mga lalaki, kung alam nyo ibig sabihin ng mani pag kumakain. Kung alam nyo, comment below. Ang mani ay para sa lalaki. Kumain po kayo yan. Kung alam nyo ang sagot, bakit ko kayo pinapakain yan, comment nyo lang. Kung bakit kailangan kumain ng mga lalaki ng mani. Kailangan natin yan mga guys. So mga lalaki, kailangan kumain ng mani. Ayan guys, malapit na po ako. 7-Eleven.